Isang hapon noong May 7, 2017, sa maliit na bayan ng Bel Air, Ohio, isang karumal-dumal na krimen ang nangyari. Si David Kenney kasama ang kanyang asawang si Sherry at ang kanilang anak na babae ay pumunta sa bahay ng malapit niyang kaibigang si Brad McCary. Ang rason ng kanilang pagbisita ay upang ibalik ang hiniram nilang weed trimmer. Pero habang papalapit sila ng bahay, nakaramdam sila ng hindi maganda. Walang sumasagot sa front door na parang hindi tama para sa pamilya. Kaya dinala sila ni David sa likuran ng bahay at napansing bahagyang nakabukas ang pinto. Pagpasok nila, magulo ang loob na may malinaw na palatandaang may nangyaring hindi maganda. Tinawag ni Sherry si Brad ngunit walang tugon. Nang hindi talaga sumasagot si Brad, nagpa siya si David na tingnan ng basement at kung ano ang nakita niya doon ay ang siyang magpapabago sa buhay nilang mag-asawa. Nang tumuntong si David Kenney ng 21 years old, malaking pagdiriwang ang inihanda sa kanya ng kanyang ina. Kabilang sa mga bisita sa handaan ay si Sherry, isang magandang single mom na dumalo kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Sa paglipas ng gabi na bihag ng husto si David sa kanya, kaya't kinabukasan ipinagtapat ni David sa kanyang ina na natagpuan na niya ang babaeng para sa kanya at determinado siyang pakasalan si Sherry. Sa kabila ng mga kahanga-hangang katangian ni Sherry, kinuwestiyon ng ilang tao sa circle ni David ang desisyon niyang pakasalan ang isang babaeng may 3 maliliit pang mga anak. Binanggit ang mabigat na responsibilidad na kakaharapin niya sa edad niyang kaka-21 years old pa lamang. Gayunpaman si David ay isang binataang puno ng pag-asa at pangarap. Handa siyang gampanan ang mga responsibilidad na yon na kasama ng pagsasama nila ni Sherry. Upang matiyak na maibibigay niya sa kanyang bagong pamilya ang magandang buhay, sumali siya sa pagsasanay ng trabaho sa minahan ng carbon. Isang mahirap at peligrosong trabaho, ngunit nag-aalok ng magandang sweldo upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa panahon ng pagsasanay na ito, nakilala ni David si Brad McCary. Si Brad na ipinanganak noong 1970 sa Camp Ridge, Ohio, ay humarap sa maraming hamon habang lumalaki. Lantaran na bakla sa isang konserbatibong kapaligiran, tiniis ni Brad ang mga pang-iinsulto at rejections, ngunit palaging naninindigan sa pamumuhay sa kanyang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, bumuo siya ng isang maliit na grupo ng mga kaibigan at nakakuha ng trabaho sa pag-iistilo ng buhok sa kanilang maliit na bayan. Sa kalaunan, gumawa si Brad ng matapang na desisyon na lumipat ng trabaho, ang pumasok sa minahan ng carbon sa kabila ng matinding kaibahan nito sa dati niyang trabaho. Mabilis na naging magkaibigan sina David at Brad. Malapit din si Brad sa mga anak ng asawa ni David. Ang dalawang magkaibigan na ito ay hindi mapaghihiwalay. Palaging masayang nagbibiroan tuwing magkasama. Noong 2017, si David ay 30 years old. Maligaya sa pagsasama nila ni Sherry at lumalaki na rin ang mga bata. Sa kabilang banda, binabalansi naman ni Brad ang kanyang trabaho, oras sa pamilya at isang lihim na pagkikipagrelasyon. May 7, 2017, pagkatapos dumalo sa isang pagtitipon ng pamilya, sinabi ni Brad sa isang pinsan na kailangan na niyang umuwi ng bahay dahil meron siyang darating na bisita. Kinalaunan noong araw na yon bandang 6:15 ng hapon, dumating sina David, Sherry at ang kanilang bunsong anak na babae sa bahay ni Brad. Nagulat sila nang hindi binubuksan ni Brad ang pinto kahit nakaparada naman ang sasakyan nito sa labas. Sa pag-aalala, umikot sila sa likod ng bahay at nakitang nakabukas ang pinto. Matapos tawagin si Brad ng walang tugon, pumasok sina David sa bahay at pumunta naman ang kanyang asawa sa itaas. Ang pagkahanap ni David ay humantong sa kanya sa basement, kung saan niya nabungaran ang isang nakakatakot na tanawin. Ito ay ang wala ng buhay na katawan ni Brad na nakahandusay at naliligo sa sarili nitong dugo. Si Sherry na tumakbo nang marinig ang sigaw ni David ay nagmamadaling bumaba at nabigla rin nang makita ang madugong eksena. Agad na tumawag si Sherry sa 911 na agad na ipinaalam sa mga pulis ang tungkol sa katawang dugoang natagpuan. Nang dumating ang mga pulis, nakita nila sina David at Sherry na halatang nanginginig. Isinalaysay nila ang kanilang kwento, kung paano sila dumating at pumasok ng bahay,
upang hanapin ang kanilang kaibigan. Ngunit sinalubong lamang sila ng malagim na eksena. Ipinaliwanag ng mag-asawa ang kanilang malapit na relasyon kay Brad. Binibigyang diin ang malalim na ugnayan na nabuo sa paglipas ng mga taon. Ibinahagi ng pamilya na madalas silang magbakasyon kasama si Brad at mahal siya ng kanilang mga anak na parang tiyuhin. Nagplano pa silang pupuntang Bahamas kasama nito sa August ng taong yun. Nang tanungin tungkol sa anumang makaaway o nakaalita ni Brad, binanggit ni na David na kamakailan lamang ay tinapos ni Brad ang isang magulong relasyon sa isang lalaking nangangalang Scotty, bagamat hindi nila alam ang apelyido nito. Inilarawan nila ang relasyon ng dalawa bilang puno ng away na may madalas na mainit na pagtatalo. Matapos mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari mula sa mga saksi, sinimulan ng mga otoridad na masusing suriin ang pinangyarihan bago gumawa ng anumang mga konklusyon. Sa basement, natagpuan nila ang katawan ni Brad na nakahandusay sa sahig na may napakaraming dugo na nakapalibot sa kanyang ulo. Sa unang tingin, malinaw na binaril ang biktima sa ulo. Sa kabila ng malinaw na mga palatandaan, noong una ay inisip ng mga pulis na maaaring may malaking personal na problema si Brad at posibleng binawi nito ang sariling buhay. Nang dumating ang forensic team sa pinangyarihan, tinanong nila ang mga pulis kung may nakita ba silang armas, na sinagot naman nilang wala. Gayunpaman dahil karaniwan sa mga individual na nagpatiwakal gamit ang baril na madaganan ang sandatan, nagpasya ang forensic team na baliktarin ng katawan, ngunit wala pa rin silang natagpuan, kaya't mabilis na ipinasura ang teoryang nagpatiwakal ito. Habang patuloy nilang sinusuri ang bahay, sinubukan ng mga pulis na pagsamasamahin ang nangyaring krimen. Napansin nilang parang hinalughog ang bahay sa kakaibang paraan. Ang kusina ay magulo na may ilang mga drawers na naiwang nakabukas. Magulo rin ang sala, kaya't hinala ng mga pulis na maaaring hindi sinasadyang nabaril si Brad sa ulo ng kung sino mang nanloob sa kanyang tahanan. Gayunpaman, pagkatapos magsagawa ng mas masusing inspeksyon, napagtanto ng mga investigador na walang mahalagang bagay ang ninakaw sa kabila ng maraming bagay na maaaring kunin. Nabanggit din nila na si Brad ay isang kolektor ng rural style art at ang kanyang tahanan ay naglalaman ng maraming mahalagang bagay na ganito. Kung ang nanloob ay isang karaniwang magnanakaw, kakaibang hindi ninakaw ang TV at may mga pera pang nakakalat sa sahig. Isinaalang-alang ang lahat ng mga clues na ito, naging kumbinsido ang mga pulis na sinadyang pagmukhaing pagnanakaw ang eksena upang iligaw ang investigasyon. Dahil si Brad ay isang openly gay na nagtatrabaho sa isang minahan ng carbon, isinaalang-alang ng mga investigador ang posibilidad na maaaring nagalit sa kanya ang ilan sa kanyang mga konserbatibong katrabaho na posibleng humantong sa malagim na krimen. Gayunpaman, nang makipag-usap sila sa mga kasamahan ni Brad sa minahan, nagulat sila nang malamang iginagalang at hinahangaan ng lahat si Brad. Inilalarawan siya ng mga katrabaho bilang isang mabuting tao, kaya't mabilis ring ibinasura ang teorya na mayroong galit sa kanya sa trabaho. Kinapanayam din ng mga investigador ang mga kaibigan at pamilya ni Brad. Sinusubukang magtatag ng timeline at mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari. Ayon sa pahayag ni na David at Sherry sa pinangyarihan, kamakailan lamang ay tinapos ni Brad ang isang nakakalasong relasyon sa lalaking nagngangalang Scotty, na kinumpirma naman ng kaibigan ni Brad na si Wendy. Sinabi ni Wendy sa pulisya na siya ay tutol din sa relasyon na yon ni na Brad at Scotty. Kasunod ng lead na ito, nakuha ng mga investigador ang buong pangalan ni Scotty at agad na pumunta sa kanyang tahanan para sa pagtatanong. Gayunpaman, nang dumating sila, sinabi sa kanila ng ina ni Scotty na 3 buwan na itong nakakulong dahil sa paglabag sa kanyang probasyon. Bagamat ibinukod nito si Scotty sa pinaghihinalaan, hindi pa rin siya ganap na tinanggal sa listahan. Naisip ng mga pulis na maaaring inayos ni Scotty ang pagtapos kay Brad mula sa bilangguan sa tulong ng kasabwat mula sa labas. Kaya't binisita ng mga pulis si Scotty sa bilangguan upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang dating kasintahan at para na rin sukatin ang kanyang reaksyon. Sobra namang nabigla si Scotty sa narinig na balita.
At sa pagtatapos ng panayam na pagpasyahan ng mga investigador, natanggalin si Scotty sa listahan ng pinaghihinalaang sangkot sa krimen. Desperado para sa mga sakot, nagpasya ang mga pulis na magtanong-tanong sa kapitbahayan upang makita kung may mga kamera bang nakakuha ng footage malapit sa bahay ni Brad. Buti na lang at may CCTV camera ang isang kapitbahay na nakaharap sa kalye malapit sa bahay ni Brad na posibleng magbunyag kung sino ang dumating at umalis sa nasabing tahanan. Habang sinimula ng mga investigador na suriin ang mga footage, ipinagpatuloy nila ang pagkikipanayam sa mga kaibigan at pamilya ni Brad. Ang kaso ay tila umabot sa isang dead end hanggang sa makalipas ang 2 araw nang makapanayam ng mga investigador ang isang pinsan ni Brad na siyang nagpaikot sa investigasyon. Inihayag ng nasabing pinsan na sa araw ng insidente, umalis si Brad sa family gathering sa pagitan ng 1:30 at 2:00 ng hapon. Pero bago umalis, nabanggit sa kanya ni Brad na ang lalaking tinatawag na DJ ay bibisita umano sa bahay nito. Pabiro pa umanong sinabi sa kanya ni Brad na magtatalik din sila ng nasabing bisita. Ipinagtapat din sa kanya ni Brad na ang nasabing bisita ay may asawa at hindi alam ng asawa nito ang kanilang homosexual na relasyon. Sinabi niya rin sa mga investigador na matagal na umano ang lihim na relasyon na ito at nagawa itong itago ng dalawa. Sa kabila ng pag-aatubili, naibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng lover ni Brad, sa wakas ay sumuko rin ng pinsan sa ilalim ng panggigipit ng nangungunang investigador. Natigilan ang mga otoridad nang marinig na si DJ ay si David pala, ang mismong taong nakadiskubre sa wala ng buhay na katawan ni Brad. Nang tanungin siya kung sigurado ba siya sa kanyang mga pahayag, kinumpirma ng nasabing pinsan na si David ang tanging lalaking nabanggit sa kanya ni Brad. Kalaunan ay nagkomento ang mga investigador na nang malaman nilang si DJ ay si David ang taong nakahanap ng katawan ni Brad habang bumibisita sa bahay kasama ang kanyang pamilya, biglang naging malinaw ang lahat. Hanggang sa puntong yon, si David ay itinuturing na isang mahalagang saksi sa kaso, tunay na nanginginig at nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, ang hindi inaasahang twist na ito sa kwento ay na ang importanteng saksi ay agad na naging pangunahing sospek. Ang mga investigador sa ilalim ng pagkukunwari na kailangan nilang kunin ang mga larawan mula sa mobile phone na may mga kaugnayan sa pinangyarihan ng krimen, nakumbinsi si David na ibigay sa kanila ang kanyang device. Pero ang totoo, tiningnan nila ang lokasyon ni David noong panahong tinapos si Brad. Naghahanap ng katibayan na maaaring magkumpirma sa isang lihim na sexual na relasyon sa pagitan ng magkaibigan. Nang suriin nila ang data ng lokasyon ng mobile phone, nalaman nilang ang cellphone ni David ay nasa bahay ni Brad sa oras ng pamamaril. Bagamat binura na ni David ang mga mensaheng magpapatunay sa kanilang lihim na relasyon ni Brad, sa isang mas malalim na pagsusuri sa forensic ay na-retrieve rin ang mga text messages sa pagitan ng magkaibigan at nakumpirma nito ang kanilang sexual na relasyon. Samantala, nalaman ng team na nagsusuri sa footage mula sa surveillance camera ng kapitbahay ni Brad na si David ay talagang pumunta sa bahay nito bago ang tinatayang oras ng pag-atake. Kapansin-pansing dumating siyang dala ang kotse ng kanyang asawa at hindi ang sa kanya. Isinulat nila ang tagal ng kanyang pagbisita na binanggit na umalis siya pagkaraan ng 40 minutes. Nakunan din ng footage si David na bumalik makalipas ng ilang oras sakay ng kanyang truck kasama ang kanyang pamilya. Sa ilalim ng pagkukunwaring isasauli nila ang weed trimmer na gagamitin umano ni Brad. Matapos i-compile ang lahat ng mga ebidensyang ito, kumpiyansa ang pulisya na sapat na ang kanilang mga ebidensya na si David ay nasa bahay ni Brad parehong bago at noong panahon ng pagkamatay nito, kaya't oras na para dalhin sa kanya ang kanilang mga katibayan. Nang iharap ng mga investigador kay David ang mga datang nakuha mula sa kanyang mobile phone, sinabi niyang nasa bahay nga siya ni Brad pero binago ng maraming beses ang kanyang mga pahayag sa loob ng mahabang interogasyon. Umabot sa 7 hanggang 8 magkakaibang bersyon ng mga kaganapan. Sa isang punto, sinabi ni David na may ikatlong hindi kilalang lalaki ang nasa bahay ni Brad
At pagkatapos ng mainit ang pagtatalo, binaril ng hindi kilalang individual na ito ang kanyang kaibigan. Iginiit niya na binantaan siya ng naturang tao na tumahimik bago siya pinayagang umalis. Gayunpaman, nilinaw ng investigador na hindi siya naniniwala sa kanyang kwento na nag-udyo kay David na baguhing muli ang kanyang pahayag. Nang ipilit na sabihin ng totoo, sa huli ay umamin si David na inilihim niya sa kanyang asawa ang relasyon nila ni Brad, ngunit iginiit na ang relasyong ito ay tumagal lamang ng ilang buwan at hindi taon. Sinabi niya na pinipilit siya ni Brad na iwanan na ang kanyang asawa at magsama na sila, pero nagalit si Brad nang sinubukan niyang makipaghiwalay dito. Sinabi ni David na tinutukan siya ni Brad ng baril sa mukha na ikinagulat niya ng husto. Sinabi niyang nauwi sa pisikalan ang pagtatalo nilang dalawa, kung saan nagawa niyang maagaw kay Brad ang baril at binaril niya ito sa ulo. Sinabing nagawa niya lang umano yun bilang pagtatanggol sa sarili. Inamin ni David na pinaputukan niya pa ng isang beses si Brad habang nasa sahig. Mabilis namang pinabulaanan ng mga investigador ang bersyong ito ng mga kaganapan dahil imposible umano ito. Batay sa forensic analysis ng katawan ni Brad, lumabas na binaril siya ng 2 beses parehong sa likod ng ulo. Indikasyon na ang bumaril ay nakatayo sa likuran nito. Nang tanungin tungkol sa kung nasaan ang armas, sinabi ni David na itinapon niya umano ito habang tumatakas sa pinangyarihan. Sa mga sumunod na araw, hinanap naman ito ng mga pulis sa sinabing lugar ni David, ngunit hindi na nila ito na-recover. Sa kabila ng nawawalang armas, nakatitiyak ang mga investigador na nasa kanila na ang tamang tao. Bago dalhin si David sa bilangguan, pinahintulutan siyang makipag-usap sa kanyang asawa na binantayan naman ng mga investigador. Ipinagtapat ni David sa kanyang asawa ang tungkol sa sexual na relasyon nila ni Brad at ang labis na pagsisisi nito. Naiwang tulala ang kanyang asawa na nabigla sa bigat ng kanyang revelasyon. Inulit ni David sa kanya kung ano ang sinabi niya sa mga investigador. Maluhaluhang tinanong siya ni Sherry kung nagbibiro lang ba ito, ngunit sinabi ni David na totoo ang kanyang mga sinabi. Nakumpirma ng mga pulis sa pag-uusap na ito ng mag-asawa na walang paon ng kaalaman si Sherry sa mga pangyayaring nangyari sa kanyang likuran. May 9 inaresto si David at kinasuhan ng unang antas ng pagtapos ng tao. Ipinagpalagay ng mga investigador na si Brad na gusto nang ibunyag ang kanilang relasyon na siyang nagbigay ng motibo kay David na tapusin siya nito at panatilihing lihim ang kanyang dobling buhay. Pagkatapos ng ilang araw sa kustodiya, humarap si David sa korte para sa isang preliminary hearing na ginanap noong kalagitnaan ng May 2017. Dito, hinarap niya ang mga kaso para sa pagtapos kay Brad na natili siyang nakatitig sa sahig habang nagpatotoo ang mga pulis sa investigasyon at ang mga taga-usig ay nakatuon sa mga hindi pagkakapare-pareho sa mga kwentong sinabi niya sa kanila. Inilarawan ng pulisya kung paano si David ay mukhang balisa sa pinangyarihan ng krimen. Nahirapan pa itong huminga at ilang beses na sumuka. Iniharap ng lead investigator ang huling pahayag ni David kung saan inamin nito ang pagbaril kay Brad bilang pagtatanggol sa sarili gamit ang baril na hindi na-recover. Ang resulta naman ng autopsy ang ganap na nagpabago sa self-defense claim ni David dahil ayon sa resulta, binaril si Brad sa likod ng kanyang ulo ng 2 beses na hindi naaayon sa sinasabing pagtatanggol sa sarili. Ang abogado ng depensa ni David ay nakipagtalo sa korte, nangangatwiran na hindi nagdulot ng banta si David sa lipunan at na ang mga kalunos-lunos na pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Brad ay resulta lamang ng mga kakaibang pangyayari. Iginiit na kung may nagawang krimen, ito ay manslaughter at hindi murder dahil pinagtanggol lamang ni David ang kanyang sarili. Samantala, nanatiling tahimik lamang ang nasasakdal sa halos 3 oras na pagdinig kung saan tumayo ang mga saksi. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, nakita ng hukom ang posibleng dahilan upang ipadala ang kaso sa county court at nagtakda ng piyansang $1 million. Agad namang hiniling ng depensa na bawasan ang halaga ng piyansa, nangangatwiran na imposibleng mabayaran ito ni David. Gayunpaman, tinanggihan ng hukom ang nasabing kahilingan. Makalipas ang ilang linggo,
Nagsampa ang abogado ng depensa ni David ng higit sa 100 mosyon sa panahon ng pagdinig. Kabilang sa mga mosyon na ito ay isa pang kahilingan na bawasan ang piyansa ni David. Maraming kaibigan at kapamilya ni David ang dumalo sa pagdinig upang ipakita ang kanilang suporta. Hiniling ng abogado na bawasan ang piyansa sa $250,000, isang halaga na kayang malikom ng pamilya ni David. Tumawag siya ng ilang saksi na tumayok kabilang ang asawa ni David, ang kanyang ina, ang kanyang biyenan at ang kanyang stepfather. Lahat sila ay nagpatotoo sa mabuting pagkatao ni David. Inilalarawan siya bilang isang marangal, masipag at responsableng tao. Isa rin siyang mapagmahal na asawa at ama. Pinatotohanan ng kanyang asawa na si David ay nagbigay ng emosyonal at material na suporta sa kanilang 3 anak sa nakalipas na 10 taon kahit na hindi siya ang kanilang biolohikal na ama. Matapos marinig ang lahat ng mga argumento, ang hukom ay nagpasya na ang mga patotoo tungkol sa karakter ni David ay hindi nagbibigay katwiran sa pagbawas sa piyansa. Ibinatay niya ang kanyang desisyon sa katotohanang dinala ng nasasakdal ang kanyang asawa at anak sa isang bahay kung saan naroroon ng isang wala ng buhay na katawan sa ilalim ng pagkukunwaring dumaan lamang sila para isauli ang hiniram na bagay at nawalang kamalayan sa nangyari. Idinagdag ng hukom na si David ay tahasang nagsinungaling sa kanyang asawa at anak. Nang maglaon, nagsimula ang paglilitis kay David na tumagal ng 1 linggo. Sa panahon ng pagdinig, ipinakita ng prosekusyon ang ebidensyang napag-usapan na natin kanina. Isa sa mga pinakakapansin-pansin sa piraso ng patotoo ay nagmula sa isang forensic expert na tinalakay ang ebidensya ng DNA na natagpuan sa pinangyarihan. Inihayag ng eksperto na ang DNA mula sa isang ginamit na kondom ay nagpakita ng DNA ni Brad sa labas at ang DNA ng isang hindi kilalang lalaki sa loob, ngunit walang bakas ng DNA ni David. Ang pahayag na ito ay kontrobersyal dahil ito ay sumasalungat sa mga akusasyon na ginawa ng investigador na naniniwalang si David ay nagpasyang kailangang mawala si Brad upang mapanatili ang kanyang lihim at ang kanyang buhay pamilya. Ayon sa investigador, inakit ni David si Brad sa pangako ng pagkikipagtalik. Binaril ito at pagkatapos ay pinagtakpan ng kanyang krimen sa abot ng kanyang makakaya. Samantala, pinanindigan ng depensa na si David ay kumilos lamang dahil sa takot at sa pagtatanggol sa sarili. Bagaman inamin ng abogado ng depensa na hindi palaging nagsasabi ng totoo si David at ang ilan sa kanyang mga aksyon ay kakaiba, inulit niyang hindi naman talaga kriminal si David. Pero sinabi ng prosekusyon na ang 2 bala sa likod ng ulo ni Brad ay hindi gawa ng pagtatanggol sa sarili. Itinutumpok na si Brad ay nakaluhod nang una siyang binaril sa itaas na bahagi ng kanyang ulo at ang pangalawa sa ibabang bahagi ng kanyang bungo. Matapos marinig ang pangwakas ng mga argumento, nag-deliberate ang hurado sa loob ng 4 na oras. Napuno ng tensyon ang courtroom nang bumalik ang hurado. At nang basahin ng hukom ang hatol, hinatulan nilang si David Caney ay nagkasala ng pagtapos kay Brad. Ang hatol ay sinalubong ng mga hikbi at luha mula sa mga naroroon. February 2018, si David ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol na may karagdagang 3 taon para sa isang firearm specification. Ibig sabihin, may hawak siyang armas habang ginagawa ang krimen. Sinabi ng pulisya na ang buong kaso ay isang trahedyang maaaring naiwasan sana kung hindi na inilihim ni David ang kanyang homosexuality. Noong kalagitnaan ng 2023, nakita sa mga talaan ng bilanggo na si David ay nananatiling nakakulong sa Ohio. Mula sa sandali ng kanyang paghatol, sinubukan ng kanyang abogado na iapila ang sentensya, palaging naghahanap ng posibilidad ng parol para sa kanyang kliyente. Ngunit ang mga apila na yon ay tinanggihan. Shoutout po kina Shinonaga Evelyn, kay Pogi May 3697, kay Gertrude Rihes, kay Loy Valiente, kay Marian Socorro Mejia from Italy, kay Jing Saponiam at kay Mr. Emiliano Gubat from Benguet. Ano po ang tingin niyo sa kaso nito? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ito lang po para sa araw na to. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi niyo pa po nagagawa.
At pakipindot na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang kaso. At sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.